isuwi lang po. Stasyon, ipinako si Jesus. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angkan nila kapatid Lionel at Lea Alday at pamilya, kapatid Rafael Sevilla at pamilya, kapatid Reggie Calisario at pamilya, kapatid Norma Paraiso at pamilya, kapatid Edwin Gonzales at pamilya, at kapatid Noel Gatchalian at pamilya na tinatapatan ng ikasiyam na estasyon na nakikibahagi ngayon sa ating panalangin. At para sa ating pagkakaisa upang ipagtanggol ang malusog na ugnayan sa kalikasan. Ipanalangin natin ang kalagayan ng ating kalikasan sa ating lalawigan, ang kabundukan, kapatagan at katubigan, at para sa lahat ng mga samahan, kilusan at mga dalubhasa na nagsusulong para sa kapakanan ng kalikasan. At para mabigyan natin lahat ng pagpapahalaga ang biyayang bigay ng dalisay na tubig na maiinom, at para sa lahat ng mga lugar na nakararanas ng katapusan sa malinis na maiinom na tubig. Sinasamba at pinupuri ka namin, Panginoong Kristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Sa istasyon na ito, nakikita natin si Jesus na ipinapako sa krus. Walang sigaw ng paghihimagsik, walang pagtanggi, kundi tahimik na pagtanggap. Bawat hampas ng martilyo ay tila nagsasalita, tanda ng kanyang katapatan sa Ama at sa sangkatauhan. Masakit, mabigat, at tila walang kapalit. Ngunit nananatili si Jesus. Ipinapakita niya na ang tunay na katapatan ay hindi lamang nasusukat sa salita, kundi sa paninindigan hanggang sa dulo, kahit kapalit nito ang sariling pagdurusa. Sa ating buhay at paglilingkod, bawat hampas ng pagsubok ay pagkakataon upang pumiling magmahal, maglingkod at magtiwala kahit mahirap. Kapag pinipili nating magpatuloy sa tungkulin kahit pagod, kapag inuuna natin ang pagkakaisa kaysa sa sariling damdamin, kapag nananalangin tayo sa halip na sumuko, tayo'y nakikibahagi sa katapatan ni Jesus sa krus. Naway sa bawat pagsubok, piliin nating manatili, sapagkat sa katapatan na hinubog ng hirap, doon umuusbong ang tunay na pag-ibig. Amen. Tunghayan po natin ang ikasiyam na istasyon.
po sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Akin na to! Hoy! Akin yan! Magtigil ka! Magtigil kayo! Magsugal na lang tayo! At kung sino ang mananalo, kanya ang gamit nito! Hoy! Ngayon natin malalaman kung ikaw nga ang anak ng Diyos. Niligtas mo ang iba! Ngayon, iligtas mo naman ang iyong sarili! Bumaba ka! Bumaba ka sa pagkakapako mo ngayon! Baba! Baba! Ako ang nanalo! Akin na to! Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoon, yung sarili para sa aming kaligtasan. Tanggapin mo ang aming pakikibahagi sa iyong pagpapakasakit. Tanggapin mo ang pagod, sakripisyo at mga pagsubok na kaakibat ng aming paglilingkod. Naway sa bawat hamon na aming pinagdaraanan, piliin naming manatiling tapat at magtiwala, sapagkat sa pakikibahagi sa iyong krus, kami ay nakikibahagi sa iyong pag-ibig. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ika-10 estasyon. Mananatili lamang po tayo dito para po sa kasunod na estasyon. Ang pagbibigay ng kapatawaran sa magnanakaw. Isama po natin sa ating kahilingan ang mga sumusunod. Para po sa buong angka nila kapatid Lizel Mangahas at pamilya, kapatid Eric Felizardo at pamilya, kapatid Reggie Felizardo at pamilya, at Epiphany Catering and Event Services na tinatapatan ng ika-10 estasyon na ngayon ay nakikibahagi sa ating panalangin. Para sa lahat ng mga tao, pamilya, samahan at organisasyon na nagsusulong ng mga gawaing pagbibigay ng pagkakataon para sa isang maayos na buhay para sa mga may kapansanan, may sakit at mga mahihirap. Isama rin natin ang mga relihiyoso at relihiyosa at mga taong sa kanilang payak na gawain ay nagpapamalas ng pagmamalasakit sa kapwa. Para sa lahat ng industriya sa larangan ng pagkain at damit, upang isulong nila ang tapat na paggawa para sa isang maayos na produkto at gumawa ng ayon sa kapakanan ng tao at hindi lamang sa ngalan ng kita. Sinasamba at pinupuri ka naming Panginoong Jesucristo. Sapagkat sa pamamagitan ng iyong banal na krus, tinubos mo ang sanlibutan. Sa estasyong ito ay nakita natin ang isang taong makasalanan. Siya ay isang magnanakaw na nahatulan ng kamatayan. Wala na siyang maipagmamalaki. Wala na siyang pagkakataong ituwid ang nakaraan. Ngunit sa uling sandali ng kanyang buhay, naging tapat siya. Ipinagtapat ang kanyang kasalanan. Ipinagtapat ang kanyang pagkukulang. At ipinagtapat na ang kanyang nananatiling pag-asa ay ang awa ng Diyos. Sabi niya, nararanasan natin ang parusang nararapat sa atin. Ito ang katapatan ng isang pusong marunong umamin. Sa lipunan natin ngayon ay marami ang ganito. Mga magulang na nagkamali sa pagpapalaki ng anak. Mga kabataang naligaw ng landas. Mga taong may bitbit na kahihiyan, bisyo o sugat ng nakaraan. Madalas, iniisip natin na huli na ang lahat. Ngunit ang nagsisising magnanakaw ay patunay na hindi kailanman huli ang katapatan sa Diyos. Hindi perpekto ang kanyang buhay, ngunit totoo ang kanyang puso. Sa isang pangungusap na puno ng pag-asa, sinabi ni Jesus, ngayong araw na ito, isasama kita sa paraiso.
Ang katapatan sa pagsisisi ay nagbubukas ng pintuan ng awa. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong tala ng buhay, kundi pusong tapat na marunong magsisi at magtiwala. Tunghayan po natin ang ika-10 estasyon. Ah! Nakakapagod! Mga kasama, masdan niya sila. Magsilong tayo habang walang magawa. Sinusumpa ko kayo lahat. Napakahirap! Manahimik ka magnanakaw! Maglaan po tayo ng ilang minutong katahimikan. Panginoong Jesus, sa gitna ng sakit at kamatayan, tinanggap mo ang tapat na pagsisisi ng isang makasalanan at binuksan mo para sa kanya ang pintuan ng paraiso. Wala siyang may pagmamalaki kundi isang pusong marunong umamin. At ipinakita mo sa amin na ang iyong awa ay mas malaki kaysa anumang kasalanan. Sa kanyang katapatan sa pagsisisi, nakita namin ang pag-asa ng kaligtasan. Turuan mo kaming maging tapat sa pagharap sa aming mga pagkukulang at hindi mawala ng pag-asa sa iyong habag. Sa aming mga pagkabigo, pagkakasala at kahinaan bilang isang bayan, ipaalala mo sa amin na hindi kailanman huli ang bumalik sa iyo. Naway mabuhay kami araw-araw sa katapatan ng pusong marunong magsisi, magtiwala at umasa sa iyong walang hanggang awa. Amen. Tayo po ngayon ay tutungo sa ika-11 estasyon.